like an angel in disguise. Anong almusal nyo? Ito sa akin itlog. Ano ba yun nakalagay? So yan. Ayan. Lutong-luto yung kabila. Ito medyo. Ayan. Ay meron pa dun. Tanggalin natin. Kain! 2 itlog sa umaga. Good morning mga ka-friendship. It's our fish. Ating lemon. Sizzle it with lemon. Lemon pa din. Ay, malinis kamay ko. Ano pa dito? And then I celebrate to try it on my own. The sauce. Yan yung sauce niya. Let's eat! Yan ang ating food. Let's go, Limby. Ay, driving na ang mami mo. Yan. Malambot nga. Papabulkanize tayo. Ay, magpapabulkanize. Magpapahangin tayo, Limby, ha? Kailangan natin magpakarga ng hangin. Hangin, hangin. Hangin, hangin. Hangin, hangin tayo, girl. Hangin tayo, girl. Maghangin-hangin tayo. Pero parang medyo naging fresh ka kasi ano, na nakabukas ka. Ikaw Limby, di ka nagsabi ha, na bukas ka ring bintana ko. Ganun mo sana. Pero yan mo na, okay na tayo dun. All is well, all is good. Buti hindi malakas yung ulan, hindi ka nabasa. Pero nabasa kayo dyan. Nabasa yung mga friendly stuff mo dyan. Kasi naulan. Dadaan tayo Limby sa shop ni Napar. Aanahin natin yung sa shop ni Napar para makapagpa-vulcanize. Ayun, malapit na tayo. Malapit na tayo. Saan kasi yun? Wala yun. Wala na. Sean? Andyan? Pasuyo naman ako. Pahangin. Pahangin.
Pahangin. May ano din ba kayo? May car wash? Wala? Bakit may ganun? Ah, pang motor. Pahangin ako. Saan ba? Dyan ba sa loob? Ay, atras ko lang. Aray ko. Okay na. Ay, nako. Hello po. Yes, good morning ma'am. Kausapin lang po kayo ni yung Bausi Desk Officer po natin. Sige po. Hello po, Ma'am Mayos. Opo. Ano hello po po. yung case kagabi? Hindi pa kinukuha ng nanay? Tayo na lang po dumating yung nanay. Ah, okay. Kailangan po kasi ni Gab, hindi po kasi sila taga dito. Oo. Taga Parañaque tsaka taga Lucena. Eh, Oo. ngayon, ang in-involve nilang third party, yun lang po yung taga dito. Oo. Ang inaano po kasi ni Gab, may batang maliit na. May tama ba? May tama? Wala naman. Talagang kumano lang. Wala naman po. So anong balak nila? Eh, ang balak po ni Kuya, yung third party ang pila ng bladder kasi kinukonsinti daw yung asawa niya. Okay naman po. Napabayaan. Sige na, pang merienda na niyo. Sige na. Ala, kukunin ni Parinyas to. Sige, thank you. Sorry kasi ako nagpapa-vulcanize, ay nagpapahangin. Opo. So nandyan pa sila? Opo, hindi nga po natulog yung lalaki. Hindi, anong balak ba nila? Kukunin ba na yung bata or hindi? Kukunin daw po ng nanay. Ang inaano nga po nung lalaki, kailangan makausap din yung third party kasi baka mapabayaan naman yung maliit. Ay nako, sabi ko kasi akin na lang yung bata eh. Hindi po pagkakas naman. Diba? Sa akin na yung bata, sustentuhan nila sa akin. Mamaya pabalik na ako, dalhin nila sa akin sa office. Sige po. Oo, dalhin na lang ninyo sa office. Ano oras po, ma'am? Ano, mga 15 minutes? 15 minutes. Okay, sige po. Ingat po. Sige Thank po. you. Wait, thank you ah. Thank you. Gusto okay na ninyo ako. Para parehas tayo. Ako na yung magpagatas eh. Limbi, my limbi girl. Kumusta naman ikaw kagabi? Nilamig ka ba na? Kasi naka-open yung ano mo eh. Naka-open yung likod mo eh. Ay nako. Ba't ganun? Ganun. Diba? Huwag naman ganun. So, anong nangyari kahapon? Wrap up. Wrap up naman ako kanina madaling araw, diba? Ikwento ko na ba sa inyo? So, kahapon, ang ginawa natin ay meron akong ano ba, maghapon? Eh, hindi, umaga pa lang ha, 6 o'clock, diba? Maaga tayo. Tapos yung hindi magsara yung bintanang nak. Tapos, afternoon, nagpunta tayo Batya, ganun, nagpunta tayo balik eskwela, diba, sa mga eskwelahan, and then nakabalik tayo ng past 9 para magte-10 na sa office, and then anong ginawa ko?
compliance. Siyempre, yung balik eskwela. Sinagot natin yun. And then, kinausap si sir regarding sa work, kung anong gagawin. And then, sumunod nun. Gumawa tayo ng like and share. Like and share tayo kahapon. And then, nag-zoom para sa, yun pala, hindi ko nasabi sa inyo. May zoom ako, Ripag-ibig, dahil dun sa parking space. Para sa'yo yun, Limbi, o may parking space ka na. Kukuha na ang nanay mo. So, okay na tayo. Naka-assessment na tayo. And then, naantay na lang natin ang approval. And then, susunod is, what's next? Ano ba yung mga ginawa? May compliance pa din tayo ng hapon na yun. Kaya, nag-picture din pala for, para dun sa memo. Transfer at saka yung confidentiality pa din naman ng mga cases regarding car and CICL ko. And then sumunod dun is ano yun? Ayun, ginawa ko yun. And then sumunod dun is na ako. Tapos ba yun? 6 din yata yun na. Uwi na tayo. And then nasa bahay, di pa ako naliligo. Mag-ano sana ako dun sa diary ko, magsusulat sana. And ano pa bang ginagawa ko kasi kahapon? Feeling ko kasi nagugutom ako kaya nagluto ako ng egg. Nag-boiled ako ng egg. And then, nag-boil tayo ng egg. Delikado yun. Nasa harap natin. Ayoko tumuto. Nung nag-boil tayo ng egg, may tumawag naman. Which is, may case daw tayo. Which is, akala ko pang inquest. Pero hindi siya pang inquest. Pero, need ng immediate action kasi nga, may involved. So, pagpunta natin, na-process na natin. So, schedule siya for genital examination for Monday sa Malolos kasi si Dr. Santos is is wala siya ngayon kasi natapos siya sa may Marilao kahapon. And then next is ano ba? Pauwi na ako kahapon sana pero may little boy akong nakita. Oh my gosh, sana hindi nila iiwan yan. Sa gusto ko kaya nila iiwan yan. So, di kaya iiwan yung bata. Malusot yung malaki siya eh. Magsasunod sasakyan tapos hindi naman nila babayaran eh. Kaya pang kawawa. Ay, ang ganda naman ang bantay dito. Sikat-sikat ka dyan. Cheche. Thank you. Dito na lang? Dito? Ilang ban mo na to na mag-edit? Paulit-ulit ko sinasabi ka. Ba't tagang tatanggapin ka na? Sabihin natin ang totoo. Yan ang rason bakit tayo mo sa hirap sa akin eh. Kasama mo sila. Yung tatlo, yung kasama mo sila. Hindi, mag-discount ko kasi sila doon. Hindi, pero hindi sumagi sa isip mo na sana, kung may ganito lang sana. Naisip. Yung tatlong anak ko nasa akin, yung ganun ba? Kasi kahit sino, siguro, sabi ko nga pagka-aalis ka, maiisip mo yung mga anak mo eh, paano kaya sila kumain na ba? Naligo na ba? Natulog na ba? Maayos ba sila? Yung mga ganun ba naisip? Ba nyo naisip yun? So, walang problema naman kahit mailan kayong mga karelasyon, walang problema. Kaya lang kasi yung mga batang may papabayaan. Pagka ang mga batang ko napabayaan, anong mangyayari? Ilang taon ka na naghiwalay yung mga magulang mo?
Matagal na, di ba? O, psychologically, kahit sabihin natin, yun ang nagiging ano sa'yo eh, kasi parang pakiramdam mo nun, hindi ka na minahal ng magulang mo. Kaya lang sana yung ganun, sana. Naisip mo na ako pag nagkaanak ako, hindi pwedeng maranasan. Ikaw ba, buo ba pamilya mo, ano? Alexander? Buo pamilya mo? Kasi pag nanggaling tayo sa hirap, diba hindi naman tayo pare-parehas ng naisip, kaya lang kasi, bilang ina, dapat yung naisip natin. Kung hindi man natin kayang alagaan lahat. Anak eh. Yun ang mga regular na nakikita ko ha. Kaya, masakit din sa amin, o sa akin, nakikita na may ganun. Parang walang paki, iiwanan mo yung anak mo kahit kanino, oo, at talubo mo yan, kaya lang iba pa din po alaga ng nanay. Dapat may ganun eh. Kaya lang bakit? Wahiwalay yung mga anak mo. Kaya nga tayo nag-anak eh. Hindi naman naging libangan lang ninyo to para mabuong dalawa. Nakatatlo na nga kayo eh. Hindi ba nga gusto magkaanak pero bakit hindi mabigyan? Huwag niyang sisihin yung mga sa kanila, yung mga anak ninyo kung sakaling paglaki ng mga to, hindi kayo pansinin ganun. Dahil din sa mga pinapakita. Diba, napapanood naman siguro ninyo yun. Mga anak nakapag-aral na, magaganda ang buhay, pero bakit yung mga magulang? Kung hindi man sa'yo manggaling, may asawa naman pala yan, pinapatulan mo. Di ka niyan. Sabi kasi ng kapatid, hindi ka rin doon yung mga pinagawa. Finish. 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 Sige, dahil natin yung mga anak. Para makalis na lang. Hindi man, bigyan mo ko ng pamasahe. Wala nang pamasahe. Ano ba? Ano oras ba alis? Hindi ko. Magsabay-sabay na lang tayo. Sabay-sabay na lang tayo. Kaya naman na mag... Kung yakatid niyo ngayon. Oo, kahit pa paano. Uuwian na kami ng Limbico. Ay. It's a day. This is my day. This is my day. So let's go home. Uwian na ho. So let's go home. Limbi girl, uwian na ni Limbi girl. Ito naman na yung ano natin, no? We're going up, up, up. Thank you, kuya. Susunod na lang kita bigyan, ha? Wala akong ano ngayon eh. Wala akong dala. Wala akong dala. Hindi, mga prutas na lang. Prutas lang po. Fruits and everything. Fruits, 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 fruits. Fruits and everything. Or Saturday, my dear ka-friendships. So ano lang, kahapon Richard custody since wala ang MSWD, pero nakontak ko naman, but then hindi naman na kasi nila sakop, or hindi nila sakop, hindi taga rito daw yung mga concerned, so turn over sila sa Lucena. Kaninang umaga nga di ko alam kung kanino, kasi ang claim ng isa is Lucena City, and ang sabi naman ng isa is sa Pangasinan daw sila. So yun, so dahil doon ete Lucena daw, kasi doon naman dadalhin daw ni girl yung kanyang Junakis sa nanay naman niya, kasi yung 2 kids nila is nasa Pangasinan. Yun ang sabi ng babae. So yun, ganun ang nangyari. And then syempre, alam mo yung ano, kasi yung
anak, pero yung mga kaharap mong tao is walang pakialam sa sarili nilang mga anak. Walang pakialam sa sarili nilang dugot laman. Na parang okay lang kahit kanino pa mapunta yung bata na yan, kahit kanino pa pangangalaga mapunta yung anak nila. Walang pakialam, parang inanak lang nila sa mundong to, pero ang pag-aaruga wala sa isip nila. Wala sa isip nila yung pag-aaruga sa kanilang sa kanilang anak. Kasi wala eh. Dadalhin daw sa nanay niyo mag-aalaga. Eh siya, my gosh, lola na yun. Lola na nga yun eh. Imagine nyo, 3 yung anak nila, yung 2 sa lolo, tapos yung isa na to sa lola mapupunta, which is, oh my god, alam mo yun, nag-anak-anak pa kayo kung hindi naman pala ninyo kaya, di ba? Makakapagsalita ka po ng hindi talaga maganda eh, kasi sa ginagawa nila. Wala silang ganang kausap, tapos habang pinagsasabihan mo na bilang nanay man lang ba, pag iniiwan ba niya yung anak niya, hindi ba niya namimiss, hindi ba siya nakakaramdam ng pag-aalala kung nakakain ba yung mga anak niya, kumusta na ba yung mga anak niya, yung mga ganun. Wala, tumatawa-tawa lang siya. Nakakabisit, nakakainis yung ganun. Kahit sino talaga maiinis. Akala ko titiklop man lang sila, wala eh. Alam mo yung pag-uusapan kung saan mapupunta yung bata, eh ang nangyayari yung regarding sa relasyon naman nila, pinag-uusapan nila. What the hell? Hindi ko naman, wala naman akong pake kung anong gusto nilang gawin sa sarili nila. Ang importante sana yung mga bata, kung saan ba talaga sila. Alam mo, ang feeling ko yung sa babae, kung ano yung naranasan niya, gusto niyang paranas dun sa mga anak niya, gusto niya mas doble pa yung sakit na maranasan, o hirap na maranasan ng mga bata kaysa sa naranasan niya sa mga magulang niya. Yun ang lumalabas na ano ko dun sa nanay, sa mga ginagawa niya, kasi sumusobra siya eh. Dalawa lalaki sa buhay na okay lang yun, wala man akong pakialam dun eh. Kaya lang pagka may mga batang napapabayaan dahil sa kalandian, sobra na yun, napakawalang yamo na. Ay, sana yung bata na yun maging okay siya sa buhay niya, maging maayos ang buhay ng bata, hindi siya mapariwara. Lalaki pa naman, sana pagka nagkapamilya siya, wag niyang gagayahin kung ano yung ginawa ng nanay niya sa kanila. Sana maging okay siyang magulang. Ayun nga, ang unang-una talaga, sana maging maayos ang maging buhay niya. Sana kung saan man siya titira, kung sino man mag-aalaga sa kanya, alagaan siya ng maayos. Bigyan siya ng pagkakataon para umayos yung buhay niya. Kasi nakakaawa ko talaga, promise. Nakakaawa yung mga bata sa mga ganun. Kaya kayo, pag makikipaghiwalay na kayo sa mga asawa, partner, o ano ninyo, at may mga anak kayo, sana yung unang-unang pag-isipan ninyo is kung paano yung mga bata. Hindi yung mas uunahin nyo kung ano yung ikakaligaya nyo, ikakasiya ninyo, kung ano yung nakapagdulot sa inyo ng saya, pero yung mga anak ninyo kawawa. Ano lang kayo mag-anak kung hindi din pala ninyo kaya yung mga responsibilidad bilang magulang. Kasi yung iba, iaasa mo sa gobyerno, lahat ng pasakit mo sa gobyerno mo na lahat inasa. Hindi kayo nagtatrabaho para sa ano nyo, para sa pamilya ninyo. Puro kayo pasarap pa. Diba?
pulis eh. Pag may nangyari, sisisihin ng gobyerno, hindi kaya sasabihin. Tapos pag nawala yung mga anak ninyo, tsaka ninyo sasabihin, kasalanan. Tutuusin, una pa lang kayo may kasalanan. Hindi kayo magulang, pero pinabayaan ninyo yung mga anak ninyo. Kung tutuusin, yung mga bata na yan, paglaki naman na yan eh. Pagka pinalaki mo naman ng maayos yan, marunong tumanaw ng utang na loob yan. Ilan lang naman ang anak na panapalaki mo ng maayos pero walang utang na loob sa mga magulang. Kaya minsan yung mga nakikita ko na napaka-harsh sa kanilang mga magulang, yung kahit na may pera sila pero parang hindi nila pinapansin yung mga magulang nila, ang naiisip ko minsan or pumapasok sa isip ko minsan is baka nung mga bata sila, pinabayaan sila ng mga magulang nila, kung saan nagsikap sila sa sarili nila. Sila ang nagsumikap para maiahon ang sarili nila, tapos nung maging maayos na yung buhay nila, tsaka naman yung mga magulang nila, ayan, andyan na naman, nakalahad ang palad, diba? So minsan kailangan din nating alamin kung ano yung kwento sa likod, bakit may mga anak na ganun, which is sa iba kahit na, diba, sige, oo, yung iba kasi ang iisipin yan, kahit na magulang mo pa din yan, dapat mong respetuhin, dapat ganito. Kaya lang hindi ho tayo yung nasa sitwasyon nila eh. Hindi ho natin naranasan kung ano naranasan nila, kaya ganun sila kagalit sa mga magulang nila. Kasi sa uri ng trabaho ko, nakikita ko may mga magulang talaga na sila pa ang nangunguna para masira, mapariwara ang kanilang mga anak. Feeling nila, dahil anak lang yung mga anak nila, wala nang mga karapatan, na sila lang ang laging masusunod sa lahat ng bagay, na minsan, abuso na yung ginagawa nila sa mga anak nila, ganun. Alam mo yun? Saklap po eh, pag ganun. Ang saklap talaga na ganun ang nangyayari sa buhay ng mga bata. Minsan hindi natin maintindihan yung mga magulang na ganun. Papatanong lang tayo minsan, bakit nila ginagawa yun? Mismong dugot naman nila yung mga bata na yun. Kaya lang, at the end of the story, lagi ko pong sinasabi, hindi po pare-parehas ang isip at kung anong nararamdaman ng isang tao. Yun lang mga ka-friendship. Gusto ko lang ilabas yung take out ko. Hindi, yung iniisip ko regarding sa kung ano nangyari ngayong araw. So, di ba? Paggabi ko pa iniisip yung bata eh. Mas kawawa siya, promise. Kawawa ko talaga siya. Sabi ko nga eh, may mga ganong magulang pala talaga. Na alam mo yun, napakasama sa kanilang mga anak. Hindi mo maintindihan bakit nagagawa nila yun sa kanilang mga anak. Kahit ako di ko din naman maintindihan bakit nila nagagawa sa kanilang mga anak yun, sa sarili nilang mga anak yun. Teka lang po, wait lang. Sorry. Kunti lang. Hi.
ko na yung ano nga. Taping the line ko na ah. Okay na yan. Uy. Okay na ba yan? Okay. Wala nang magpapark sa kabila, di ba? Oh, yan na lang. Ganyan na lang siya. So, lock lahat ah. Sabihin na naman niya, hindi na naman nakalock ah. So, yun lang. Yun lang nangyari sa atin ngayong araw. Tapos, gumawa ng mga compliance. Diba? Ay, thank you Lord. Makapagpahinga na tayo. Off natin bukas. So, let's G. May fruit basket. Puno na ulit. Back to zero. Back to zero. Ayan, may avocado, apple, orange, mango, and banana. Ayan siya.